Adto ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo o atong basahon og balik ang atong patukaranan sa mensahe na sa John 14:16 to 17. John 14:16 to 17, and I will read sa Cebuano. Lobat pod. Wait lang, lobat. Wait lang. Okay, anyway, palihog na lang ko, Ken. John 14:16 to 17. Og ako mangayo sa amahan, og siya muhatag kaninyo og laing maglilipay, aron nga mupuyo siya kauban ninyo sa walay katapusan. Next. Ang espiritu sa kamaturan nga ang kalibutan dili makadawat, tungod kay kini wala makasabot kaniya, ug wala makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya tungod kay siya nagpabilin kauban ninyo ug mupuyo sa sulod ninyo. Ang Dios nagpanalangin ng daan sa pulong atong gibasa karon. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you so much for this beautiful morning. We thank you for the opportunity and the privilege to gather together in your name and to come draw in your holy presence, Father. Here we are, we humble ourselves before you. Hinaot ikaw magapanalangin sa matag sa kanamo karon, samtang kami magatuon sa iyong pulong, aron ikaw among mas mailhan, imong pulong among mas masabtan. Pinagi nini madasig kami sa padayon sa pagpangalagad kanimo ug makabaton og dugang katakos sa pagtudlo sa imong mga pulong ug pagpaila kanimo ngadto sa uban. Hinaot ikaw mahimaya sa among taliwala karon. Ikaw unta mapasidunggan o Dios. Lord, take your place. In Jesus' name we pray, Amen. Now, January, na-encourage ta nga i-sanctify si Jesus as Lord in our life. Atong pasidunggan siya, ingon nga Ginoo sa atong kinabuhi pinagi sa dugang pag-ila niya. And then, padayon po tagtudlo nga mag-build o saktong pagtulunan. The foundation is already laid. O padayon patang mag-build up sa atong building nga lig-on. Thank you. Og morning naghanay ta og pipila ka mga pagtulunan nga atong mailhan ang atong Ginoo ug ang atong Dios. Og karon na ata karon ini proceed ta sa balaang Espiritu Santo. And ang atong paagi again, focus lang ta sa text, and then let us learn unsa may atong makatungnan mahitungod sa Holy Spirit. And sa atong text pod klaro pod nga it's not just about the Holy Spirit, but the Trinity is very clear sa chapter 14. Even ining ato lang verse nga atong gibasa karon, naa ang Trinity, ang three persons of the Godhead. Sa church, sa evangelical circle, sa Protestant circle, naagihapoy mga sayop nga mga ideas nga angay natong i-correct, labi na mahitungod sa balaang Espiritu Santo. O usa sa mga idea nga pervasive or nga laganap, labi na sa atong mga Pentecost charismatic brothers mong gihapon na nato, no? Kaning feeling the presence of God. Kanang imong i-sense ang presensya sa Dios, kanang naay paagi para mag-commune or naay buhaton, naay hanay para kunuhay ma-feel nimo ang presensya sa Dios.
usahay ma-influence kita niya na, di ba? Kung nindot ang music, minta, uy, na-feel nako ang presensya sa Ginoo. But that is the wrong idea. And even here, I'm corrected. Ngano man nga, dili pinaagi sa mechanical means, dili pinaagi, o sa paagi, no? Daanan ni nga, that's Christian mysticism, panahon pa sa Middle Age. Hangtod karon, ang tao kanunay nagtinguha sa pagpangita sa Dios, pinaagi na ng experience, pinaagi na ng kasinatian, pinaagi sa pagbati, pinaagi sa emotion, sa paagi din ang presensya sa Dios, masinati, uy, dool ang balang Espiritu Santo karon kinang limbawt akong balhibo. You see, that is misleading and that is dangerous nga naman tungod sa atong text karon. We don't need anything to force us or to induce nga mafili mong presensya sa Dios tungod kay ang Dios, ang balaang Espiritu Santo, and actually there's the Trinity, nagpuyo sulod nimo. Wa ka magkinahanglan og nindot nga music para ma-feel nimo ang balaang Espiritu Santo. Very clear kaayo sa atong text karon. Nawa ang atong text. Ang palihagda ko. Nga, gihatag na ang balaang Espiritu Santo. There you go, sleep lang tingali. He dwells with you and will be in you. Will be in you tungod kay kani nga pagka storya ni Ginoong sa Kristo, wala pa man ang Day of Pentecost. Wala pa man ang kadtong pagkabanhaw, wala pa man siya dakpa. Kini nga panghitabo, Thursday night, diin inigkaugma Bernes Santo na, then pila ka days later ilansang na siya. Before pa ni sa death ni Christ, kaninga verse. Now, hangtod karon, ang tao, kanunay nagtinguha sa pagpangita sa Dios, pinaagi niya ng experience. And that's dangerous. Unang, common, no, nga buhaton karon, pinaagi niya ng, para ma-feel ang presence sa Ginoo, pinaagi niya ng music. Unang kabantay mo sa set list sa ilang mga kanta, gi-play ang emotion. Na fast song, then hinay dayon nga song, because corporate karon labi na sa business naman guna karong mga songs. They're playing with the emotion. Para ingnon nga, oy, na-feel na ko ang presensya sa Dios. But that is wrong. Because ang Holy Spirit nagpuyo sa matag believer. We are the temple of God. We don't need anything para ma-feel nimo ang balang Espiritu Santo. You don't have to feel. Because the enemy can also makapanlimbaut po na sa imong balhibo ang kaaway, kay Espiritu po ng kaaway. And that's misleading. Our text, you are indwelt by the Holy Spirit. You become the dwelling place of the Holy Spirit. Gipuy-an, nagpuyo na when you were sealed at the moment of faith, ang Holy Spirit naana sa imuha. Mo na nga itong topic karon, the indwelling of the Holy Spirit. Mao nang naay mga worship services nga mag-play sa emotion, murag makapanlimbaut sa balahibo, but don't misinterpret that uy, puno gyud ning lugar sa balang Espiritu Santo. So it's just your emotion. You don't need that to trigger nga ma-feel nimong balang Espiritu Santo ang presensya sa Dios tungod kay ang Dios nagpuyo nimo. He inhabits the praises of His people. Mo nang incorporate. Mo nang in you, dwell in you. And then, not just corporately, kung magtigom ta, magsimba ta na asya sa taliwala, kauban nato, it's not just that, it's that
but naapod siya sa matag believer, personal, individual, and also corporate. Sa dihang magsimba ta, kauban siya kanato. So, mao nang padayon ta og tabang og correct. Or di lang ta mangaway. Usa sa akong gikat-una no kanang nakabasa ko, Facebook mo tingali to. Not combative but persuasive. Padayon pa kog nagkat-on ni ana. Not combative but persuasive. Okay. Mo man nagingon ni Paul, persuade. For I am convincing my mind. Di makig-away. So, our topic today, the indwelling of the Holy Spirit. O usa sa atong makatunan ini, mga implication ini, dili ta magkinahanglan og feel-good music, seductive music nga makapanlimbawt sa balahibo, or events nga makapanlimbawt sa balahibo to prove that the Holy Spirit is within us. Di kinahanglan magmilagro ta para ang balaang Espiritu Santo naa sa atong taliwala. No, we have the Holy Spirit in us because this is the Lord's Prayer, and then nahitabo gyud sa day of Pentecost nga ang tanang believer puy-an sa balaang Espiritu Santo. See? At you know Him, for He dwells with you and will be in you. Will be in you kay wala pa man ang day of Pentecost. See? Ang Trinity naa sa matag usa ka Kristohanon. Because they interdwell each other. You see, you are in Christ and Christ is in you. And the Holy Spirit also dwells in you. And God is in you. Ang Trinity naa sa matag believer. Bisag ikaw rang usa naa sa balay ug nag-drive ka sa motor, kauban ang Dios nimo. We're not speaking nga kauban natong Dios panahon lang sa simba. Yes, He is. Kung mag-gather ta, He is with us corporately, but He is always with us even kita rang usa. Naglakaw sa daan, kauban nato ang Trinity, tungod kay nagpuyo man siya sa ato, and that's mind-boggling. We become, at the moment of faith, the dwelling place of God. Balay, ang Christian. And it's forever. It's a forever work. Oops. Mamconnect, wa tayo masud ang kuan sa likod. It's okay. So, manang bantayan natong mga emotional nga songs. Trigger, dili ibot pasabot ng limbawat imong balhibo, balang Espiritu Santo na tungod kay at the moment of faith until forever, ang balang Espiritu Santo nagpuyo nimo, nag-indwell nimo, ug ang iyang pag-indwell sa believer dili na gyud mawagtang. Wagid. Ang tanang believer na ay constant, na ay eternal communion with the Trinity. Every Christian at all times and forever nausa niining Trinity. Your spiritual life, in another way, is the life of God. Kanang eternal life, kanang imong spiritual life, mo nang nabuhi ka, because that life is from above, mo bitawng born from above, because that's God's life. You have God's life, you have the life of God. You are alive spiritually. The life of God is in your soul. Dili nimo mabulag ang eternal life sa source niya ng eternal life. Siya ang naghatag nimo og eternal life, siya ang source niya ng eternal life, kauban nimo
ang naghatag niya ng eternal life. Now, sa tingali sa Tibok Bible, why mas clear nga nag-present sa Trinity gawas ni ining John chapter 14. Sa chapter 14, klaro kaayo gi-present din ni John ang Trinity. O mao nang ang mo-deny sa Trinity is committing sin against the Godhead. Here, sa verse 16 ug 17, si Jesus Christ ang nagsulti niini, the second person of the Godhead. Kapo, no? Basig. Verse 16, palayog daw og ano. There. Ning work na. I will pray the Father. See? Si Jesus Christ ang nag-speak niini, the second person of the Godhead. Nya, ang puan, iyang gipahinungod ang iyang pagampo ngadto sa Amahan. That's Jesus Christ, pray the Father, that's God the Father, and He will give you another helper. Ug ang refer dihang another helper is the Holy Spirit. Nini nga verse, klaro kaayo ang Trinity, three persons of the Godhead. O ang girefer din ni Christ, dili lang ang office. Magampo ko sa opisina samahan. Magampo ba ka sa imong opisina or sa imong role? Kung role lang na ang Father, role lang ang Son. It's a person. It's a distinct person, a different person, but a different of the same kind. Tungod diyan ang word nga another, helper. So, klaro din na ang Trinity, no? Good morning pagampo ni Ginoong sa Kristo. Tungod kay siya mubiya naman, tungod kay siya nag-ingon na sa iyang mga disciples, yan ang gandam ang iyang mga disciples nga maabot ng panahon nga dakpon ako. This is Thursday night. Inigkaugma Bernes Santo. Kani nga pagstorya ni Jesus Christ nini. Ug morning ani nga time struggle sa mga disciples. Kay ilang pagtuo si Christ na gyud ang maghari nila politically. How can that be? You're the Messiah. You will rule us. Nya mag-ingon ka nga mamatay ka, nya mubiya ka. Naglibog na sila, mabitang sa verse 1 sa chapter 14, kaning chapter niya, verse 1 ini, let not your heart be troubled. Gubot kaayo sila, unsaon na ilang mga plano. Ilang gibiyaan ang pagpangisda, ilang gibiyaan ang pagka-tax collector, ilang gibiyaan ang ilang profession, ang ilang career, tungod kay ning sunod sila niini nga Messiah. Tungod kay ang ilang concept panini nga panahona, muhari na gyud in person si Christ ani panahona as the king. But now here Christ nagingon, madto nako. Dakpon ko, unya patyon ko, unya mamatay ko. Unya mobiya ko. Troubled kayo sila. Og morning to comfort them, morning gingon ni Christ og prayer ni Christ ngadto kanila. I will pray the Father. It is okay. This is part of the Father's plan. But don't worry, do not be troubled. Let not your hearts be troubled. Verse 1. Believe in God, believe also in me. Verse 16. I will pray the Father that He will give you another helper. That's the Holy Spirit ang girefer. Magampo ko nga ang Holy Spirit ihatag na sa inyo. See, it's personal. I will give you to you. Individual. Relational. I will give you the helper. I'll ask the Father to give you another helper. Now, helper, paraclet in English transliteration, parakletos,
General meaning helper, sa ubang translation, no, comforter. Yes, comfort, but it's more of a helper. It's someone called alongside. Murabag parallel parking or parallel, kaning makig-uban nimo, makigkuyog nimo. Someone gitawag para makig-uban nimo. Mao ning parakletos, mao nang helper. It's just a general term. O helper for what? Coming alongside sa unsa man. Ang kaning pag-indwell sa Holy Spirit, kaning prayer ni Christ. Now first, this is specifically para sa mga kaning disciples niya, kay na ay purpose ang Dios for them, and then later on for all the believers until today, ug hantod kanus mubalik ang Ginoo, ihatag ang Balang Espiritu Santo. But this particularly for the disciples, na ay specific nga katuyuan, helper, another helper. To help what? To come alongside sa believer para sa unsa man, for anything and everything nga gikinahanglan sa mga disipulo. Kung unsa si Kristo, maupod kini ang himuon og trabahoon niining another helper. You see, from the word another, ato na ning nahisgutan before, another of the same kind. This is not another of a different kind. Someone different but the same as me. Mo na ibot pasabot ni Christ din eh. He will give you someone just like me. Mo nang another nga word din ha. Now just to differentiate another, naa sa Galatians 1:6-7, duha ka another nagsunod-sunod pero another nga lain-lain. The heteros and the allos. Atong makita sa Galatians, sa English, another, one word na, usara sa English, another, but sa Greek, na duha ka word nga ma-translate another, heteros and allos. Giklaro sa Galatians 1:6-7. See? I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another. The first another here is different from this. This is heteros and this is allos. Nahibong si Paul, nga nung nakadani nila, oops, disconnect naman. Na-off? Loag tingali ang another gospel. That is heteros, different, another kind, which is not another, not the same as the gospel ni Paul. Another lang na sa English, pero first heteros tong primero, o kinakaduhang another allos. Ningon si Paul nga, nganong nadanay man mo ni anang lahi nga gospel, dili pariha sa akong gospel. Ug mao ning another allos kaning secondary sa atong text, another helper. Someone different but the same as me. Christ is God, this Holy Spirit is also God. Ug mao nang ang work pod sa Holy Spirit ngadto nining mga disciples, the same as Christ. Kung unsang work ni Christ, ministry ni Christ toward the disciples, mao pod mahimong ministry niining another helper because he is the same, different of the same kind ni Christ, that he may abide with you forever. You see? It's a forever indwelling. Abide there is dwelling, indwelling, kauban, makiguban, puyo. Not just sa mga disciples, kundi sa tibok na magtuto, pagkahatag na, panahon sa Day of Pentecost. It's a forever. Maunang di kinahanglan nga maghanay ta para mangnimbaot atong balahibo para ma-feel ang presence sa Dios. You don't have to feel the presence of God. God is always with you because it's a forever indwelling.
Do not be deceived. Tungod kay nay mga simba nga deceiving, it could be the work of the enemy because the enemy also makapanlimbaot pud sila sa balahibo. Don't be deceived. You don't need to feel the presence of God. God is always with you and dwelling because it's a forever there. So, He's a helper sa unsa mang paagi. He could be their comforter. Labi na panahon niini nga struggle kay silang emotion. Mubiya na diay ka 3 years ning biya mi sa amo para pagsunod nimo sa among career. Comfort, advocate, intercessor, encourager, teacher, muwarn, somebody nga makiguban nila para mutabang unsay ilang gikinahanglan, maghatag og wisdom, magtabang og interpret sa mga panghitabo, o sa ilang nga panahon magtabang og hinumdom sa gibuhat sa Ginoo og sa mga pagtulunan. That's the helper. Helper. It's not just comforter. Comforter, medyo narrow ra na siya, but actually helper, ang mas angay. Tungod kay sa tanang panginahanglanon sa mga disciples, and even sa believer karon, that's part of the ministry of the Holy Spirit. Muhupay sa mga pagbati, gool, labi na panahon ini mga disciple. Labaw pa ni ana, pagtabang sa matag panginahanglanon sa mga magtuto. Now, example, kung unsa ang ministry ni Jesus, kung unsa ang gibuhat ni Jesus samtang kauban pa siya sa mga disipulo, maupod ni ang buhaton because He is another helper. Someone of the same kind as Christ. Tungod na ng word alos. Tabangan sila sa pagpasabot sa meaning unsay nahitabo or pag-explain unsa niya mahitabo pod sa unahan. Labi na panahon sa disciples, but no longer karon nga muhatag pag revelation unsay mahitabo sa unahan, but it was necessary for them niini nga panahon. Now, He explained to them ang mga divine revelation from the past, ang Old Testament, mas gipasabot sila. Tanan, morning pagtabang sa mga disciples, makapangalagad sila sa Ginoo effectively. Naingon si Christ, I'm going away. Pero akong pagampo nga tagaan mo og helper exactly like me, someone exactly like me. O He will dili lang limited ang iyang time sa pakiguban ninyo. Ang good news, this someone who is exactly like me will be with you forever. Mahimo siya ninyong helper forever. Dili siya pareha na ako nga 3 years lang. 3 years namang ministry ni Jesus, ning balik na siya huban sa iyang pagkabanhaw ngadto sa amahan. But the Holy Spirit will be with them and with us forever. This is a hint nga ang trabaho sa Diyos as our helper for eternity. Ang trabaho sa Holy Spirit, dili lang pagtabang kanato, pag-protect against sa kaaway, nga maproteksyonan ta sa kaaway, tungod kay naamay kinutuban unya ang pag-attack sa kaaway, kay hipuson man ng kaaway. You see, ang Holy Spirit will be our helper forever, kay naapay work sa unahan nga wala pag ma-reveal sa Bible. For the Holy Spirit to help us. Wow. Naapay future work. Because
He is our helper. He is called alongside us to help us in our service to God forever. So naapatay himuon nga service sa Dios nga wala pa ma-reveal sa Scripture, nga tabangan ta sa Holy Spirit nga ma-accomplish. Dili lang ang work sa Holy Spirit pag-protect ka nato, pag-warn ka nato against sa attack sa enemy. Kay ang enemy naa may kinutuban, maabot mang panahon nga hipuson. Maabot mang panahon nga gapuson, tambog sa kalayo. But the Holy Spirit will be with us forever. Napay work, service, nga gikinahanglan nato ang Holy Spirit because it's a forever ministry. He will abide with you forever. That is for all believers, not just for the disciples. See? Og ningon si Christ, if we'll go to chapter 16, nga, I tell you the truth, ikaayo ninyo nga ako mubiya. Kay ngano man, kay kung di ko mubiya, di man mahatag sa inyo ang balang Espiritu Santo. Mas maayong mubiya ko, kay ang Holy Spirit, this helper will be given to you and He will be with you forever. You see, si Christ, kung luag tingali ang port sa HDMI. Napang PC. You see, si Christ, ani nga time, tungod kay naapapod ang iyang humanity, unya, wala pa siya mamatay nini, wala pa siya pod ma-resurrect, limited siya sa place ug sa time. Kung naa siya dire, wa siya didto. Og mao ning niyon si Christ, mas maayo nang mahatag kay bisag asa mo, kauban ninyo ang balang Espiritu Santo. Because they are interdwelling, kauban pod nila si Christ. So, mao ning it's good news because God will be with them forever na. Dili lang kay pareha ni Christ, ani nga time nga kung asa si Christ nag-ministry, tuar gyud siya didto. Morning ikaayo nga mobalik una si Christ. Anyway, mobalik mo siya kanaog kung atong tiwason nagbasa diri for His disciples. Ngadto sa samahan si Kristo para mahatag kining balang Espiritu Santo nga makig-uban sa tanang magtotoo into the ages sa walay katapusan. Verse 17, this Holy Spirit is called the Spirit of Truth. He is the Spirit of Truth. Of course, because He is God. God is truth. O sa John chapter 14 man ta, verse 6 pa lang, si Jesus nagingon, I am the way, I am the truth. Then another helper, another of the same kind, ang helper, ang Holy Spirit. So since Christ is truth, this the same kind is also truth. Morning, He is called the Spirit of Truth. Everything He tells you will be true. Truth. Christ is truth. This someone like me is also truth. He's the Spirit mo nang gitawag siya Spirit of Truth. Now, nganong gitawag po siya Spirit of Truth? Tungod kay naa siya primary o purpose para nga sa mga disciples ani nga time. Para ma-inscripturate ang scriptures, para masulat ang balaang kasulatan. Kay siya man ang author, siya man ang naggahom, naggiya, nagtabang. Siya ang originator, siya ang author sa scriptures. Nagtabang sa mga writers, mahinumduman ang mga events o ang mga gipang saysay, gipamulong ni Ginoong sa Kristo. See? Verse 26,
But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, maning gitawag Spirit Truth, He will teach you all things and bring you to your remembrance all things that I said to you. Maning gitawag siya Spirit of Truth kay tudluan man sila sa tanang mga butang ug pahinumduman sila sa tanang mga butang nga gitudlo ni Ginoong Kristo. He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Jump to verse 26 chapter 14. Muna ang gitawag siya Spirit of Truth. Kay niini nga time, kani nga mga disciples, mao niya ni gamiton mahimong writers, instrument na ma-write ang pulong sa Diyos. Before pa ma-write, para matudlo ang pulong sa Ginoo, ilang mahinumduman, masabwag ang gipang tudlo sa Ginoo o ang mga gipang buhat sa Ginoo, and then pag-abot sa time, masulat. Mahinumduman sila panahon sa pagsulat na unya. Ning take pa mag-time o sa nasulat ang New Testament. Wala man dayon masulat ang New Testament panahon gud sa pagkamatay ni Ginoong Kristo. Ning take pag pila ka years. And so, they need the Holy Spirit. And so, God, si Christ, nag-ampo, tagaan sila sa balaang Espiritu Santo para pahinumduman sila, para tudluan sila, makasabot, unsa man tong gibuhat ni Kristo, unsa tong gitudlo ni Kristo. Mapahinumduman sila para matudlo ni sa ilang pagministry, while naa pa sila sa kalibutan, og hangtod nga moabot ang panahon nga isulat na. Because the Spirit of Truth is the source, the author, the originator of Scripture. Og ang Trinity involved. Chapter 15, verse 26. Let's jump. But when the Helper comes, busa, kung moabot ang maglilipay, ang akong ipadala, gikan samahan. You see, the Holy Spirit is from the Father. Ang Espiritu sa kamatuuran, Spirit of Truth, nga gagikan sa Amahan, siya ang magpamatuod, mahitungod kanako. The Holy Spirit will witness, will testify, kinsa si Christ, nga tinuod ang gipamulong ni Kristo, tinuod ang giangko ni Kristo, nga tinuod si Kristo maong mangluluwas, maong Misaya. The Holy Spirit will witness who Christ is. O nga gitudlo ni Christ, tinuod yun. Then verse 27, o kamo usab, mapamatuod kay kamo kauban ako gikan sa sinugdan. Sila pod, kanay mga disciples, kauban, witness pod o gapil. The Holy Spirit will witness to them, and then they also, these disciples, will witness to the world, tungod kay sila mismo, nagkauban man ni Kristo in person, while si Christ pa, kauban nila nagministeryo in the flesh. And then chapter 16, jump, 13 to 15. Apan kung siya maabot na ang Espiritu sa kamaturan, He's called the Spirit of Truth. Iyang manduan kamo ngadto sa tanang kamatuuran. Kay dili siya musulti gikan sa iyang kaugalingon, kundi dili musulti siya sa iyang hingbatian, ug siya magpahibalo kaninyo sa mga butang nga umaabot. You see, the Trinity is involved in teaching the disciples and in helping the disciples write the Scriptures. Verse 14, siya maghimaya kanako, tungod kay mudawat siya gikan kanako, ug magpahibalo kaninyo. The truth is from the Father, gipakita sa anak, gitudlo sa anak, and then ang balang Espiritu Santo nagkuha sa gitudlo ug sa truth gikan sa anak ngadto sa mga disciples. The Trinity is involved sa pag-spread sa truth ug sa pag-inscripturate sa Bible, Scriptures. Verse 15, all things that the Father, ang tanan nga iya sa Amahan, ako usab. Busa ako mingon nga siya mudawat gikan kanako ug magpahibalo kaninyo. You see, from the Father, all things that the Father, naa ni Kristo. Therefore I said, He will take of mine
Ang truth nga na ni Christ pod, ipahibalo pod sa balang Espiritu Santo ngadto kanila. Mao ning initial ug primary promise sa Holy Spirit ngadto niining 11 disciples nga nakauban ni Christ. Ang purpose para ma-write ang New Testament. When the Spirit of truth comes, He will teach you all things, bring you to remembrance all that I have said. The Holy Spirit will testify, will witness Christ. Kuhaon sa Holy Spirit, unsay gikan ni Kristo, ang gikan ni Kristo, gikan man pod sa Amahan, o kani ihatag sa Balay Espiritu Santo, ngadto kanila. Mao ni ang work sa Trinity para mahasulat ang Biblia. That is why the Bible, the Scripture, is the Word of God, because it is from God. And that is why ang moatak o dili mo believe sa Scripture is an attack to the Trinity. Ang revelation nag-originate gikan sa Dios. It's from the Father nga gitudlo sa anak, gipakita sa amahan, sa anak o gipasabot sa anak. Nya pagkahuman kay ning balik namang anak nga dos amahan, ang espiritu gihatag unsay gikan sa anak, maora po'y gipasa sa espiritu nga dos mga disipulo. Ug mao ning nahisulat ang scriptures. Anyone who does not believe the scriptures does not believe God. Ug ang moatak sa inerrancy of the scripture ug the authorship of the scripture attacks the Trinity. Tungod kay gikan man kini sa ang truth sa Dios. Now, the indwelling of the Holy Spirit, una ngadto sa mga disciples was not just for them matabangan sa ilang service sa Dios sa nagkanainlaing paagi. That's also part of the ministry sa ato karon, matabangan ta sa pagpangalagad sa Dios ug sa nagkalain-lain pang daghang pamaagi. We'll talk more about that, the Holy Spirit's ministry. But primarily for this time, matabangan, maggamhan, is the originator para masulat ang kining balaang kasulatan. Ug mao ning nanata karoy Bible nata in New Testament. New Testament is also from God, not just the Old Testament, the whole Scripture. And that is why si Peter sa 2 Peter 1:21, for prophecy never came by the will of man. Ang prophecy wala gyud mag-originate sa tao. Dili tao ang author sa prophecy. But holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. They were moved by the Holy Spirit. They have no part. See? Dili kabubuton sa tao ang prophecy. Walay part ang tao, gawas lang sa pagsulat niini. Ug unsay gisulat, gikan na sa Dios, pinaagi sa balang Espiritu Santo, moved by the Holy Spirit. No prophecy of Scripture is of any private interpretation or own origination. Walay Scripture nga nahimo by an act of human will, but mga katawhan moved by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, mo nang gitawag siya Spirit of Truth. Kay nagpahinumdom sa mga disipulo, unsay gitudlo ni Kristo, unsay gi-accomplish ni Kristo. Mo nang mahasulat ang Gospels accurately. Siya ang nag-instruct sa mga writers sa New Testament mahitungod sa gipadayag sa Dios. That's why He's the Spirit of Truth. Christ is the truth. God is true. The Holy Spirit is the Spirit of truth. Mo nang all Scripture is God-breathed through the Spirit, not from any human mind. And so, unsa man ni application sa atoa? Sa may application ni sa atoa. Application, busa, kasaligan ang pulong sa Dios. Busa angay katuno nato ang pulong sa Dios kay gikan man ni sa Dios dili man ni gikan sa tao.
Kung gusto tang makaila sa Dios, atong tun-an ang iyang mga pulong kay mo na iyang paagi gihanay nga siya mailhan karon ng panahona. Mahasulat unsay gihimo ni Kristo ug unsay gipadayag ni Kristo, unsay gitudlo ni Kristo. It's from God to us. Manang angay tun-an ug katunon ang pulong sa Dios. Kay mo nang gitawag sa pulong sa Dios. Engage ang Trinity sa process nga masulat ang Scripture. Maoning naay otoridad. Maoning ang Scriptures para sa Kristohanon has authority sa ato for faith and life. Now, ang promise sa Scripture, dili lang para, sa Holy Spirit, dili lang para masulat ang New Testament. Sa 1 John 2:27, para pod nato masabtan ang New Testament, ang written Word of God. But the anointing which you have received from Him abides in you. This is speaking of the Holy Spirit. Ang dihog nga inyong nadawat, gikan kaniya, nagpabilin diha kaninyo. The Holy Spirit, nagpabilin diha kaninyo. O dili na kinahanglan nga aduna pa kamoy bisan usa nga maggatudlo kaninyo, kay ang sa mga dihog nagatudlo kaninyo, ug siya matuod ug walay bakak. Si part sa iyang ministry, magtudlo kanato. Teach us all things. Ang ingon sa iyang pagtudlo kaninyo, magpabilin kamo kaniya. Mahimo siyang magatabang sa usa ka believer nga nagtuon sa pung sa Ginoo, makasabot sa pulong sa Dios. Now, padayon sa atong text sa verse 17, the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him. The Spirit of truth. Morning ang kalibutan, dili makasabot sa gospel, dili makaila sa Dios kay wala man sila. Di maka sinati nining Dios tungod kay wala man sila kaila. Ni Kristo wala sila kaila sa balaang Espiritu Santo. Morning dili pud sila makasabot sa truth. For them to know the truth, they have to know Christ, who is the truth. And the Spirit of truth will help them know Jesus Christ. First, you have to acknowledge Christ para mailhan nimo. But karon, wala madugtong diha sa Ginoo, dili gid kasabot sa Scriptures. Makasabot lang sa pulong sa Dios. Makaila sila sa Ginoo. Now, let's focus here. For He dwells with you and will be in you. Question. Nagkauban naman kauban nila, nga nganong napa may future nga event. See? Kay siya nagpabilin kauban ninyo, og mopuyo sa sulod ninyo. Pangutana. Verse 17. Para kang Dr. Isidro mo ni. Question nga naman nga naapa may future event nga makig-uban or mupuyo ang Balang Espiritu Santo nga kauban naman nila ang Balang Espiritu Santo. So para kang Dr. Isidro mo ni nga before sa day of Pentecost, ang Holy Spirit naa sa individual. Matag usa ka believer, disciples. Ang future nga will be in you sa corporate na. Before sa day of Pentecost, wala pa'y presence corporately. Matag-usap pa lang individual. Mo ang explanation ni Dr. Isidro. Nga, sa wala pa ang day of Pentecost, matag-usap pa lang gipuy-an sa Balang Espiritu Santo. O ang future diri nga inyo, kanang kung mag-gather na, kay wala pa man mag-create ang church,
So wala pa'y corporate presence nga naas to nga kung diha ang tanan magtigom. Para pod kang John MacArthur, inani pod ang iyang pag-explain nga kauban naman ninyo ang balang Espiritu Santo nganong naa pa may future nga makig-uban ninyo. Mo ni pag-explain ni John MacArthur pod. Ang Holy Spirit nakauban nila diha ni Christ. See? Sa ministry ni Christ, kauban man niya ang balang Espiritu Santo. Sa mga milagro gipanghimo ni Christ, work man pod to sa Holy Spirit, and then naapod na interdwelling each other. Napaning teaching nga interdwelling. Ang balang Espiritu Santo na niya, ang amahan na niya, siya na sa amahan, siya na sa Espiritu Santo. But sa mga milagro, mabitaw ang mga Jews. Panahon nga magmilagro si Kristo, ang ilang conclusion, espiritu na ni Satanas. They cannot know, they do not realize that Christ has God's Spirit, the Spirit of God, because they do not know Christ, they do not know the truth. Maupod bitawng ning ingon si Christ sa Matthew nga mo na siya. Sila nag-blaspheme sa Holy Spirit tungod kay wa man sila motuo nga ang milagro ni Kristo pinaagi sa balang Espiritu Santo. Ang mga milagro, ug mao ning explanation ni John MacArthur nini, nakig-uban nila ang balang Espiritu Santo pinaagi ni Kristo. Kay kauban ni Kristo ang Holy Spirit sa pagministry. Pag-abot sa Day of Pentecost, diha na ning dwell individually and then corporately also. Ning dwell na corporately. So, anyway, ang clear lang niya ni nga individual and corporate nga indwelling. Ang believer, even until today, at the moment of faith, puy-an sa balang Espiritu Santo. And then, kung panahon nga magsimba ta, magtigom as a group of believers, naapod kauban nato ang balahang Espiritu Santo sa atong taliwala. Aside nga naa siya matag-usa sa atong kinabuhi. So, to close, salamat sa Ginoo nga gihatag ang balahang Espiritu Santo because He is another helper. He will help us serve God for eternity. He assures sa matag-usa nga kita gyud makig-uban sa Dios sa walay katapusan. Ang matag believer gipuy-an sa balang Espiritu Santo. This is Christ prayer. And then ang si Ginoong si Kristo moampo raman nga ubos sa kabubuton sa Dios o gitubag ni sa amahan manang gihatag ang balang Espiritu Santo, sealed by the Holy Spirit and indwelt by the Holy Spirit. Ang iyang presensya sa atong kinabuhi nag-assure kanato nga kita na belong sa Dios. Ug nga kita nahiusa sa Dios. Ug kana nga pagkahiusa wala nay katapusan. Mao nang kung anak na ka sa Dios, tungod sa balang Espiritu Santo siya maggarantiya makig-uban ka sa Dios sa walay katapusan. Dili conditional, dili temporal. It is eternal. Ang iyang indwelling will last for eternity, into the ages. See? O ang Holy Spirit mo puyo, wa man ni nato ma-mention, but at the moment of faith, see, last nga verse, strongly din He gi-assert, ma-receive ang Holy Spirit, the hearing of faith. This only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Gi-implied ni Paul. Strongly, nga ma-receive ang Holy Spirit. Pinagi sa pagkabati. Hearing of faith. Pinagi sa pagpamati sa pagtuo. Tungod kay ang believer, gipuy-an man niining balang Espiritu Santo, angay lang yun nga ang Kristohanon pod,
magkinabuhi nga balaan, kaya ang nagpuyo, kauban nato, balaan man. Let us pray. Father, it maybe is difficult because we are limited, in understanding, but thank you for your truth. Thank you for the Spirit of truth that helps us and will continue to help us understand you, know you, and learn more from your word. And thank you for your ministry through your Holy Spirit that will equip us, that will nurture us, that will encourage us, sa pagpadayon sa pagkat-on kanimo, pagpadayon sa pagpangalagad kanimo, pagtudlo kanimo ngadto sa uban. So Lord, we pray, Father, continue to allow your Holy Spirit to work in us, through us, mga Lord God. Aron ikaw mahimaya, ikaw gyud mailhan, na binasa mga buluhaton nga among gibuhat. Kinaot Ginoo, padayon ikang matudlo. Kinta na lang giampo pasalamatan, nagilamong sa ngalan ni Jesus. Amen.